Benedict, bakit nasabi ni VP Sara Duterte na panggigipit itong ginagawang pagdinig sa Kamara? Yes, magandang gabi, Monica. Ito nga ay bunsod na may ilang mga tauhan na ng Office of the Vice President yung nadadamay sa issue. Pagpasok pa lang anya sa politika ay inanda na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang loob sa mga batikos na maaari niyang matanggap. Ngunit ang ikinasasamaan niya ng kanyang loob ay ang nangyayari umanong panggigipit sa mga executive ng Office of the Vice President. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy. Ayon pa sa Vice Presidente, suportado na kung anuman ang sabihin ng mga OVP staff na dumalo sa pagdinig sa House of Representatives. Sa naganap na press conference sa Bacolod City kanina, sinagot din ng Vice Presidente ang issue patungkol sa travel order ng ilang tauhan ng kanyang opisina. Merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December kasi usually Mindanao, December yung bagyo. The other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon. Samantala, posible namang matigil ang operasyon ng ilang OVP satellite office sa bansa, depende kung magkano ang magiging budget sa 2025 para sa opisina ng ikalawang Pangulo. So, yes, nasisayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 25. Monica, kanina sa sinagawa nga ring press con ay sinabi ni VP Sara na wala pa silang napipili na kapalit ng nag-resign nga na OVP spokesperson na si Attorney Michael Powa. At yan muna ang ating update mula sa Caloocan City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson.